Hello again, guys. So, welcome sa ating class at pag-usapan natin yung basics ng stock market and mutual fund investing. And before we start, syempre pakilala ko muna yung sarili ko. My name is Ann Kinal Flores and dati rin po ako nagtatrabaho bilang HR executive in a different companies for 10 years. Pero ngayon, I decided to become a full-time financial educator. Actually, that was 8 years ago. And now a licensed financial educator, registered financial planner, and of course, one of the executive marketing director dito sa IMG community. And speaking of IMG, IMG stands for International Marketing Group. At kami po ay isa sa mga biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. We assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and building a proper financial foundation. And we have established partnership in the biggest companies in the financial industry as financial brokerage dito. Okay, kaya naman po dito sa IMG, marami po tayong partner company na malalaki. Mamaya po ipapakita ko yan sa inyo. At ang office po natin ay located dito sa 10th floor, the World Center Building, Hill Puyat Avenue, Makati City. Akyat lang po kayo dyan sa office, sa building na yan. Akyat po kayo ng 10th floor at hanapin niyo po ang room 16. Doon niyo po ako makikita, Coach Ann Kinal Flores. Okay? So, pakilala ko na rin po sa inyo ang kakampi natin dito sa IMG community. Walang iba kundi si Ms. Corina Sanchez Rojas and Senator Rafi Tulfo. Kasama sila, talaga pong pinapalaganap natin yung ating financial education movement. At sa ngayon, 13 million families na po ang na-educate natin to become financially educated. Kasi 30 million po ang goal ng IMG na ma-educate na pamilya by the year 2030. At kasama na po kayo sa mga taong ma-educate mula ngayon. Okay po? So tuloy po tayo. Bakit ba mahalaga na ituro itong financial literacy or bakit ba maraming nag-invite sa inyo? Or like ako, na-invite ko kayo, di ba? Tungkol dito sa financial literacy. Kasi po, alam nyo, number one, the rule of money is changing. Ang bilis po talagang magbago ng rule of money. Pansinin nyo po, dati, noong unang panahon, pwede tayong mag-save or magtabi ng pera sa mga bank kasi ang tataas ng interest rate, tignan nyo po, umabot pa ng 20% noong 1984. Almost 20% din noong 1990. Pero ngayon, hindi na po pwede yan. Kasi in 2021, ang ang percentage po ng saving rate sa bangko is less than 1%. Agree po? Di ba? 1% yan, alam na alam pong natin yan. Kaya naman, mahalaga na maintindihan natin ito. Pangalawa, we are lack of financial education. Kasi po, in 2018, sabi nga, the average Filipino has a financial quotient of 53%. Ngayon, tanungin po kita, yung 53% ba na yan? Pasado ba yan kung nag-aaral ka? Di ba po, bagsak yan? Bagsak yan kasi nga, pag nag-aaral nga tayo, di ba, at least 75%, pasang-awa pa yung tawag doon. E paano na lang tayo? 53%. So, bagsak na bagsak talaga. Kaya naman, talaga pong pinapalaganap natin itong financial education movement para hindi na tayo lagi na lang 53%. Tumaas-taas naman yung ating percentage. And kasama yan, di ba, sa Senator Rafi, narinig na natin yan, nabalitaan natin yan. Pinasa niya yung bill na financial literacy for OFWs kasi napakaraming OFW na umuuwing walang ipon or madalas din na nai-scam. Kasi hindi natuturuan ng tama. And together with him, we're doing this financial education movement. Okay? So number 3, people live longer. Good news yun. Sabi po dito, Filipino life expectancy noong 2015, ang mga lalaki hanggang age 69 at ang mga babae sa hanggang age 75. Good news yun? Yes, good news yun. Pero ang bad news doon, maraming nagre-retire na hindi handa. Walang retirement fund, walang healthcare fund. Kaya po, nahihirapan tayo or sila lolo't lola, aasa na lang sa or umaasa na lang humingi ng tulong sa mga anak, mga apo. Kasi naman po dati, wala namang nagturo ng ganitong financial literacy. Pero ngayon, dahil ikaw po, like ikaw, naka-attend ka na ng class na to, natuto ka na, dapat masimulan mo na to agad mamaya kasi hindi po habang buhay, di ba, kaya natin kumita ng pera at malakas tayo.
At para in the future, pagtanda natin, hindi natin kailangan umasa, okay, sa ating mga apo at mga anak. Kasi po, yung mga pension natin sa mga government agencies, hindi po yan sapat. Kahit tanungin nyo pa ngayon, yung mga senior citizen na meron yan, hindi po talaga yan sapat. Okay? Next, number 4, yung pagkakaroon ng high cost of living. Ito po hindi na natin may kakaila at ramdam na ramdam to ng lahat. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lahat na lang. Kaya naman, many people are having difficulty in saving money for their future needs. Kasi yung inflation, yun ang unang kumapatay sa atin, hindi ba? Ang laki. At ang nagiging solusyon natin lagi ay mangutang. So ngayon guys, pag-usapan natin yan at pag-aaralan natin, paano ba natin, ayan, masusolusyonan, di ba? So ngayon, sabi nga po ng favorite author ko, si Robert Kiyosaki, sabi niya, money without financial intelligence is a money sundan. Alam niyo po, kahit gaano kalaki o kaliit yung kinikita natin, pag hindi po natin alam paano yan i-manage ng tama at palalaguin ng tama, problema yan. Darating po yung panahon, magre-retire talaga tayo ng walang tamang fund or walang ipon. Yung pag-usapan natin yung dalawang klase ng income. Una, active income, na kung saan ito yung income galing sa trabaho mo or sa effort mo, direct labor. So halimbawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang salary. Yan yung active income. Diyan galing yung active income mo. Yung mga doktor, pag may pasyente sila, yung mga lawyer, kung may client, or every time na may client, OFW, seafarer, kapag may kontrata. So, paano pag walang kontrata? Patay. Wala na rin active income. Okay? At syempre, yung mga agent, broker, through the commission. Okay? So, yun yung active income. Na kung saan, hindi naman posible na isang araw mawalan tayo ng trabaho. So, paano na? Wala tayong magiging active income. Kaya naman, ito yung isang magandang income, yung tinatawag natin na passive income. At ako personally, favorite ko to at gusto ko talaga to. Ito talaga yung ginagol ko. Okay? Na kung saan, income keeps coming even if you are not working. Yung kahit hindi ka nagtatrabaho, pumapasok yung pera sa'yo. So katulad niya nasa picture, tignan mo, di ba, pahiga-higa siya, pero nag-accumulate siya ng money. Ito yung income na kung hindi ka na magtatrabaho ngayon, sabi mo, ayaw ka na magtrabaho, meron ka pa rin income na tuloy-tuloy sa'yo. Okay? So, paano yan? Yan yung mga interest from investments like mutual funds, stocks, bonds, or long-term healthcare. Pwede rin yan manggaling sa mga royalty income ng businesses mo. Okay? At rentals income, ito yung mga kung meron kang condo or apartment na pinaparent, diba? Nag-generate ng income for you. Yan yung pinaka-common na passive income. Okay? So sabi nga, don't just work hard for the money. Let money work for you. Guys, hindi lang pala dapat lagi tayong nagtatrabaho para sa pera. Kailangan pala dumating tayo sa point ng buhay natin na yung pera naman ang magtatrabaho para sa atin. Bakit? Kasi hindi habang buhay malakas tayo, guys. Hindi habang buhay kaya mong kumita ng pera. Darating yung panahon, pwedeng magkasakit ka or magre-retire at magre-retire ka talaga dahil pagod ka na. So, paano yan? Paano yan gagawin? Okay? So, kaya naman pumapasok dyan yung topic natin na about stock market and mutual fund investing, pagpapalago ng pera sa mga tamang investment vehicle, katulad nitong stock market and mutual fund. Okay? So, paano ba tayo mag-build ng long-term investment? Una, dapat po alam natin at maintindihan natin how money works ba? Paano ba nagtatrabaho yung pera? Paano po ba yan nagtatrabaho? Sabi po ni lolo ko, si Albert Einstein, he discovered the rule of 72 or compounding interest. Ang sabi niya po, yung 72, constant number yan, hindi po yan nagbabago. I-divide mo yan sa annual interest rate kung saan nakalagay yung pera mo equals the number of years your money to double. Okay? So, annual interest rate, ibig sabihin yung yearly interest rate ng pera mo. Halimbawa, ma'am, ikaw po, nag-save ka po sa bank ng 10,000 pesos. Gusto mong malaman kung kailan yan dodoble? Una, alamin mo muna kung ilang percent yung binigay sa ni bank. Example, binigyan kanya ng 1%, so divide mo lang. 72 divided by 1 equals 72. Ibig sabihin, after 72 years, dodoble yung perang inilagay mo kung 1% yung annual interest rate na binigay ni bank. Okay? And yun yun. After 72 years, doble na yung perang inilagay mo. So, ganun po siya i-compute. Naintindihan po?
Yan. So I hope you get it. And how do we make money work for us? Halimbawa po, ang goal mo is magkaroon ka ng 6 million na retirement fund at age 60. Kasi sabi mo, at age 60 gusto ko mag-retire. So paano ba ako magkaroon ng 6 million? Una, pwedeng galing sa work? Yes. Pwede po yan galing sa sweldo mo dahil galing sa income mo. Pero pwede rin naman yang money works for you. Yung pera mo yung gagawa ng 6 million na retirement fund mo. Okay? So anong gusto mo sa dalawa? Pag-usapan natin yan. Una, kung magtatrabaho ka para mag-gain ka ng 6 million retirement fund, computein mo ilang taon ka dapat magtrabaho. Okay? So kung ang sweldo mo ay 200,000 per year, average mga 16,600 yan per month ang income mo. So in 12 months, yan ay 200,000. Iipunin mo yan for 30 years, meron kang 6 million. Kailangan buo mo yan iipunin ha, hindi mo mabawasan. Kaso, ang tanong, pwede ba yun? Yung income nga natin, pambayad ng bills, di ba? Kulang pa minsan. So, meron isang solusyon. Money work for you na kung saan, halimbawa, meron kang 100,000 ngayon, i-invest mo at average 12%. In 36 years, meron kang 6.4 million. Wow! Ang tanong ko po sa'yo, meron ka bang 100,000? Kasi kung wala, dito tayo sa at least 1,000 pesos per month, investing in mutual fund, in 36 years, meron kang 6.4. Maganda yan. Kaso parang ang tagal ng 36 years, baka hindi ko na yan abutin. Ngayon po ang tanong ko po sa'yo, how much can you save ba to achieve your goal? Kasi may factor din po iyan. Okay? Halimbawa po, kung gusto mo magkaroon ng 3 million in 30 years, kasi sabi mo, 30 years old ako ngayon, sige, in 60, at age 60, gusto ko mag-retire with 3 million. Ngayon pa lang, magsimula ka na mag-invest ng 1,000 pesos per month. Para, pagdating mo ng 60 years old, meron kang 3 million. Kaso ang tagal ng 30 years, pwede bang maiksing panahon? At least 10 years, kasi 50 na ako ngayon, gusto ko mag 1 million? Yes, pwede po yan. Invest lang po tayo at least 5,000 pesos per month. Okay, tandaan nyo po, it varies kasi yung una, yung kaya mong ipunin, yung pangalawa, yung length of time. Kaya naman, kung ikaw nasa age 30, 20s, 30s, 40s, huwag mo na itong palalagpasin. Lalo kung hindi ka pa nagsimula sa mutual fund mo, simulan mo na ngayon. Kasi ito na yung best time. Kasi mahaba pa yung panahon mo. 1,000 pesos per month mo in the years at age of 60, malaki na yan for you. Okay? So, we need to build long-term investment. Halimbawa po, tayo, kapag nag-iipon tayo sa bank, naglalagay tayo sa bank, alam mo po ba ang tawag sa atin? Depositor. Yes, depositor po yung tawag. At yung perang nilalagay natin, hindi po yan tinatabi lang sa vault ha. Ini-invest nila yan sa mga government securities, commercial paper, stocks, equities, pinapautang, and binibili ng mga real estate. At average, roughly kumikita yan ng 12% yung mga bangko. Ngayon, pag nag-i-invest tayo sa mutual fund, ang tawag po sa atin ay shareholder, na kung saan, yes, yung pera po natin, ini-invest din nila yan. At sa mga stocks and equities, average, kumikita yan ng 12%. Ito yung kaibahan. Kapag sa bangko, since ikaw ay depositor, pag kumita yan ng 12%, ilang percent ibabalik sa'yo? Less than 1%. Okay? Pero sa mutual fund, dahil ikaw ay shareholder, kumaga part owner ka ng company, pag kumita yan ng 12%, ang ibabalik sa'yo ay 12% din. So, ikaw ngayon, saan mo gusto? Sa A o sa B? Bahala ka na mag-decide. Okay? Nasa inyo na po yan. Guys, disclaimer lang, we are not against the bank. Bank is good for emergency funds. Pero po, pag ang goal mo, magkaroon ng college fund para sa anak mo, retirement fund, or healthcare fund, hindi po enough na dyan tayo naglalagay sa bank kasi hindi po yan mag-grow. Okay? Bank is good for emergency funds. Okay po? So, ito pala, isang pinakamagandang factor ng pag-invest sa mutual fund kasi non-taxable or hindi po natataksan or tax-exempted. Tax-exempted po yung ating income sa mutual fund kasi hindi po yan kasama sa ating personal income tax. Okay po? So, yun, napakaganda. Kaya talagang sulit yung pag-invest mo sa mutual fund. Okay po? So, ngayon, dapat maintindihan mo na kapag nag-invest tayo sa stocks, mutual funds, pababa at pataas talaga yan. Bumababa yung value, tumataas yung value. Okay? Pero, maganda yon kasi that by the time na bumababa yung market, papunta rin po yan sa pagtaas. At ang maganda, makasabay tayo ngayon kasi katulad noon, tignan nyo po yung people power.
'Di ba? Down yung market. Nung kudeta, down yung market. Nung power crisis, down din yung market. Pero, after that, tumaas. Ito, tumaas and then bumaba, tumaas na naman ng tumaas. Pero, ngayon, after pandemic, nasaan tayo? Nandito po tayo sa gilid. 'Di ba? Actually, nung pandemic, sobrang down din yan dito. Babang-baba, 'di ba? Babang-baba. At ngayon, unti-unti nang nagre-recover. Ngayon guys, kailan ka mag-i-start? Now is the best time to start kasi pa-recover pa lang, dapat makasabay ka. Ang strategy, pinakamagandang strategy, buy and hold strategy at the best is peso cost averaging. Yung peso cost averaging, yan yung every month, basta kahit anong mangyari, tumaas o bumagsak yung market, mag-i-invest ka consistently, monthly, kahit 1,000. Think long term, 5 to 10 years from now, magbabalik yan sa'yo ng pera na magagamit mo for your future. Okay? So pag-usapan natin, bibigyan ko kayo ng mga investing scenario. Una, investing scenario number 1. Yung price of stock, pataas. Maganda yung market. Pataas ng pataas yung market. Kumikita ba tayo dyan? Number 2, price of stocks drops down at nakabalik agad. Kumbaga, nung nagsimula ka, mataas, bumagsak, pero bumalik ulit. And number 3, nung nagsimula ka, mataas yung market, pero lumagapak at hindi pa nakaka-recover. Dahan-dahang nakaka-recover. So, sa scenario 1, 2, 3, ano yung pinakamaganda? Pag-usapan natin yun. Una, scenario number 1, price of stock rises. So, maganda yung market. Nung nag-start ka, okay, nag-start kang mag-ipon ng 1,000 pesos per month in your mutual fund. In the month of 6 months, diba? Tingnan natin kung kumita ba tayo. Halimbawa, nung nag-start ka, 10 pesos per share. So, yung 1,000 mo divided by 10 equals ilan? 100 shares. Okay? So, ganun lang po yan. Second month, naging 12. 1,000 divided by 12 equals 83.33 shares yung nabili mo. Naging 14 ng next month, 16, naging 18, 20. Kasi pataas, di ba? So, ibig sabihin, nagmamahal yung presyo ng stocks or ng shares. So, ngayon, paano mo gusto malalaman kung kumita ka? Ganito po pag-compute yan. Una, kunin mo muna yung total number of shares mo. Ilan yung total shares mo? Pag inad mo tong lahat ng to, that is 422.81. Pangalawa, kunin mo magkano yung current price. Magkano yung current price? 20. Okay, so i-multiply mo yan. Total number of shares times current price equals 8,456.20. Kumita ka ba? Sa ganitong senaryo ng market, kumita ka ba? The answer is yes. Magkano nga yung puhunan mo? Total contribution mo for 6 months? Total of 6,000. Magkano kinita? 8,400. Magkano kinita mo? 2,456.20. Kumita ka? Yes. Pag-usapan natin, scenario number 2. Nung nagsimula ka, mataas yung market, pero bumagsak. Pero bumalik ulit. Nakabawi. So, nung una, ganun pa din, continuously investing 1,000 pesos in your mutual fund. Example natin, 6 months tuloy-tuloy kang nag-iipon ng 1,000. Unang buwan, nag-start ka 10 pesos per share. Nakabili ka 100 shares. Pangalawang buwan, bumagsak, naging 7. Nakabili ka ng mas maraming shares. Tignan nyo kailan nakakabili ng mas maraming shares. At nung tatlong buwan, bumagsak lalo. Pero doon ka nakabili ng mas maraming shares. 'Di ba? At nung pang-4 na buwan, tumaas. At hanggang nung ika-6 month, bumalik sa 10. So sa ganito ba, na tuloy-tuloy kang nag-iipon, nag-i-invest in your mutual fund, makikita ka ba kahit bumagsak yung market, tapos nakabalik ulit? Tignan natin. Una, ilang total number of shares mo? 852. Multiply by current price, which is 10. Ito yon 10. So total is 8,525. Kumita ka ba? Magkano nga ulit puhunan mo? Naging investment mo? 6,000 kasi 1,000 pesos in 6 months. Magkano kinita mo? 2,525. Kumita ka? Yes, kumita ka. Okay? Number 3, pag-usapan natin. Ito yung nag-start na ang taas, pero lumagapak, nagkaroon ng pandemic. At hindi pa nakakabawi, unti-unti pa lang bumabawi. Kumbaga, dahang-dahang bumabawi. So, still, example natin, continuous ka lang nag-i-invest ng 1,000 pesos per month. Ano man ang nangyari, lumagapak, tumaas yung market, basta nag-i-invest ka lagi 1,000 pesos per month. Sa unang buwan mo, 10 pesos per share, nakabili ka ng 100 pesos. Tapos, bumagsak, naging 4. Nakabili ka ng 250. Lalo pang bumagsak, naging 2 pesos per share, nakabili ka ng 500. Tapos, lumagapak, naging piso. Natakot na yung iba. Ito yung pagkakamali ng iba.
Nung pandemic, lumagapak yung market, nag-withdraw. Lugi. Pero dapat dito sa IMG, alam mo, pinakamaganda, if you are financially educated dito sa IMG. The moment na bumagsak o lumagapak, doon ka mag-grocery. Bakit? Tignan mo po, yung 1,000 mo, dahil piso lang siya per share, yun ang pinaka the best time dahil pinakamarami kang nabiling shares. Kuha nyo po, kuha nyo, kaya wag matatakot pag bumabagsak. Hindi po tayo nalulugi, paper loss lang yun. Pero the fact na marami kang shares, panalo ka. Nung ika-5th month, tumaas, naging 2 pesos. Ika-6th month, tumaas 5. Pero, hindi pa rin bumabalik sa 10. So, yung iba natatakot, pero no, yan ang best time. Tignan natin kung sa ganitong senaryo, kumikita pa rin ba tayo. Una, total number of shares mo ilan? 2,550. Wow, napakadami. I-times mo sa current price, which is 5. Ilan na yan? 12,750. Kumita ka ba kahit bagsak yung market? 1,000 pesos, magkano puhunan mo in 6 months? 6,000. Magkano kinita mo? Kalahati. Guys, hindi ko sinasabi na yung scenario 1 and 2 ay mali. Ang sinasabi ko lang, ngayon, kung hindi ka pa nakakapagsimula, ito yung best time na magsimula ka na kasi hindi pa nakaka-recover yung market. Dapat makasabay ka. Kasi pag tumaas na yung market, dapat, yan yung time kasi na magpa-party-party na yung mga nagsimula mga investor. So, dapat makasabay ka. Kasi para pag tumaas yung market, mas madami na ring shares ang nabili mo. Kuha? Yan. So, this is how mutual fund works. Tayo, ng mga shareholder investor, mutual fund is a pool of money. Pinagsasama-sama yung pera natin sa fund house and yung professional fund manager, yung bibili ng malalaking company like Jollibee, SM, Ayala, diba? BPI, GMA, Philippine Airlines, Cebu Pacific, sila bahalang bumili ng malalaking company. At pag nag-generate yan ng income, babalik sa'yo. Kung magkano yung kinita, yun din yung babalik sa'yo, hindi less than 1%. Okay? At legit ba yung mutual fund investment, Miss Ann? Yes, kasi alam niyo po yung SSS, yung kinocontribute natin sa SSS, ang part of that invested in mutual fund. O, di ba? SSS na yan na, or mga government agencies na. Kaya naman ngayon, na alam mo na to, dapat ikaw na mismo yung magsimula for you. Kasi, yung part ng iyong contribution sa mga government agencies, pag retire mo, malaki o maliit yung ibibigay sa'yo na pension, maliit. Pero kung ikaw ay direct na ginagawa mo yung mutual fund, malaki yan for you. Okay? So, benefits of mutual fund investing, una, professionally managed yan ng mga fund manager. Kasi itong mga fund manager, sila yung nag-aaral araw-araw. Tataas, bababa yung market, anong gagawin? Sila na yan. Kung busy ka na tao, nagtatrabaho ka, like ako, nung nag-start talaga ako, ganyan din. Lagay ka lang ng lagay, makikita mo naman yan sa portfolio mo kung ano nangyayari. Pangalawa, potentially higher returns. Kasi syempre, ang mutual fund is also one way of investing stocks. Di ba? Especially for the beginners like us. So go with mutual funds talaga. So kasi, since investing yan sa stock market, tumataas talaga yung at nagpo-profit talaga yan. Pangalawa, investing in mutual fund requires only low capital requirement, di ba nga? Yung 1,000 pesos natin, pwedeng maging initial investment na kaagad yun sa mutual fund. At mamaya, may papakita pa ako sa inyo kasi kahit 20, pwede tayong makapag-invest. Oh, yes, mamaya po. Pang-apat, instant diversification. Kasi yung ating fund, yung mutual fund natin, hindi lang yan sa isang company nakalagay, minimum 10 na malalaking company. So, ibig sabihin, kung yung 5, bumagsak sila, may 5 pa na kumikita. So, ibig sabihin, kumita pa din yung mutual funds mo. Sabi nga, don't put your egg in one basket, 'di ba? Kasi pag nahulog yung basket, basag lahat ng egg mo, 'di ba? Ngayon, sa mutual fund naka-diversify na. Sa at least 10 na big companies, safe and transparent, makikita mo yan sa loob ng portfolio mo. Papakita ko po kaagad sa inyo mamaya yung example. At nabanggit ko na kanina, tax exempted po iyan kasi nga ang income natin dyan is not part of our personal income. O, di ba? Ang sarap. Kaya naman, simulan mo na talaga yan ngayon kung hindi ka pa nakakapagsimula. Okay? So, ito yung pinakamaganda. Kung gusto mo talaga na makapag-start sa iyong mutual fund account, mag-join ka sa IMG. Be an IMG member. Kasi pag member ka ng IMG, automatic po, meron ka ng initial investment na 1,000 pesos sa mutual fund. Dadagdagan mo na lang, itutuloy mo na lang. Okay? At ang pinakamaganda dyan, zero entry fee tayo. Ibig sabihin po ng zero entry fee, pag sa labas,
humanap ka ng agent o ng bank, pwede ka din makapag-invest. Pero, kada lagay mo ng pera mo, meron yung charge, like 2 to 3.6% na charge. Ibig sabihin, kung naglagay ka ng 10,000 or 1,000, ibabawas mo na dun yung 2 to 3.6%. Yung tira, yun lang pang invest mo. Pero sa IMG, zero entry fee. Ibig sabihin, magkano man yung ilagay mo, buong buo yan, naka-invest na yan sa mutual fund mo. Okay? At ito po yung ating mutual fund account sa IMG, IMG Soldibo Fund. At gusto ko pong makita nyo kung anong company ang pinaglalagyan ng mutual fund account natin sa IMG. Una, nandyan yung Jollibee Foods Corporation na talaga namang gustong-gusto nating lahat, 'di ba? Kasi alam natin imposibleng mawala ang Jollibee, 'di ba? So, ano pa? SM Investment, Ayala Land Inc., Ayala Corporation. Tignan nyo na lang po, SM Prime Holding, DPI, BDO, yun ba? ICTSI, Metro Pacific, Bloomery Resorts, mga casino. Sa tingin niyo po ba yung mga company na pinaglalagyan ng ating mutual fund account, malalaki ba yan o maliit na company? Malalaki. Diba? Kaya naman talagang napakasarap na magsimula na kayo ngayon. Join IMG at ituloy nyo yung inyong 1,000 pesos na initial investment sa mutual fund. At ito yung good news. Pag member tayo ng IMG, bukod sa may initial investment tayo na 1,000 pesos, guys, kahit 20 pesos, pwede kang maglagay sa iyong mutual fund. Mamaya ipapakita ko po yan. Kahit 20 pesos, pwedeng mag-invest. Okay? So, halimbawa, no, gusto natin talagang magkaroon ng stock sa Jollibee or share sa Jollibee, maging part owner ng Jollibee. Kung may pera tayo, then be a franchisee. 50 million pesos para magkaroon ka ng isang branch. Diba? Pero kung ordinaryong tao tayo, pwede tayong mag-start with becoming a shareholder. Kasi diba, yung initial investment natin na 1,000 pesos, maraming company na yun. Bukod sa Jollibee, marami pang company. Kasi guys, alam nyo, example lang to ha, si Jollibee noong 2013, 100 pesos per share. At noong 2018, umabot yan sa 283. Okay? So, kung noong 2013 pala, nakapag-invest tayo at least 100,000 sa Jollibee, noong 2013, kumita na tayo ng 283,000 o may 83,000 pesos na tayo that time. Eh, hindi lang yan 283, pumalo pa yun sa 300 ang alam ko. So, di ba? Kaya naman, ito talaga yung best time to start. Lalo't pa-recover pa lang yung market. Okay? So, paano ka makakapag-start? Katulad ng sabi ko, join ka na sa IMG. You have to join IMG. Join ka lang, become a lifetime member of 6,000 pesos, one-time lifetime yan. At bukod sa meron kang initial investment na 1,000 pesos sa mutual fund, napakarami mo pang benefit na magiging sulit sa pagiging member mo. Meron tayong renewal na 1,500, once a year lang yan, para tuloy-tuloy, ma-enjoy natin or entitled tayo sa lahat ng benefits. At pag-uusapan natin dyan. Pag-uusapan natin yan. So ito yung dashboard natin. Sa loob ng ating IMG portal, merong dashboard. So, pwede nyo lagyan ng picture nyo. Tingnan nyo yan, yung picture ko, ganyan. Example lang yan. At nasa loob niyan, yung ating IMG Soldibo Fund or yung mutual fund mo na investment. Ito yan, no? IMG Soldibo Fund. At ito yung gusto kong makita nyo, guys. Bukod sa mutual fund natin, na initial investment 1,000 pesos, ang dami mo pang benefit katulad nito. Automatic, meron kang 100,000 na personal accident insurance coverage. Ito. Okay? At meron pang isang additional pa na 50,000 pesos life insurance coverage. Kumbaga, doon pa lang guys, from 6,000 pesos, sulit na yung membership kasi bukod sa may initial investment ka na 1,000 sa mutual fund mo, meron kang coverage. Kumbaga, ano man yung mangyari sa atin, may maiiwan pa rin tayo sa ating pamilya. Diba? At ito yan, yung ating Soldivo Mutual Fund account. Pinakita ko niyan kanina kung anong mga company yan naka-invest. So, yan yung sa loob. Makikita mo gaano karami yung shares mo na naipon mo na. Okay? So, tignan natin yan sa loob. Ito yung example ng isang tao. Nag-join siya nung 2021. Ito yung initial investment niya na 1,000 pesos. Okay? At ang goal niya, everyday, mag-iipon siya ng 50 pesos per day. Kasi sabi niya sa akin, Miss Ann, yung 50 pesos per day po ay 1,500 in 30 days per month. Napaisip ako, alam niyo, pagkasabi niya, napakompute ako, oo nga, no? Pag inisip mo na 1,500, ang laki naman ng i-invest mo. Pero pag everyday, yung small amount, pag naipon talaga malaki.
O paano pa kung 20 pesos? Kung 20 pesos, 600 pesos yung per month. Imagine. Pero gusto ko lang ipakita na yes, pwedeng-pwede po, kahit maliit na amount, makakapag-invest ka sa iyong mutual fund. At yun yung advantage kasi IMG member ka. Okay? Kasi sa labas, kailangan mo ng malaking halaga. Pero dito, isang beses ka lang magme-member at kahit magkano, pwede mong ilagay. Idagdag sa iyong initial na 1,000 pesos. Amazing? Amazing community. Kaya ako guys, alam nyo talagang nagpapasalamat ako sa IMG na nalaman ko to ng maaga, 26 years old ako nung malaman ko to. Kasi kung hindi ko siguro to nalaman, baka hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin ako at wala pa rin akong ipon. Baka hanggang ngayon iniisip ko pa rin saan napupunta yung pera ko. Kahit alam ko na may mga bills, ngayon alam ko na nakakapagtabi din ako kahit pa konti-konti para sa future ko. At ganun din kayo guys. Kaya naman, start now. Okay? So, paano magsimula to become an IMG member? Simple lang, send nyo po sa akin itong mga details nyo para ma-register ko kayo sa inyong IMG online application. Or send nyo sa mga taong nag-send sa inyo nitong recorded ko na ito, recorded class ko na ito. So ngayon, kung makikita nyo, meron po yung beneficiaries sa baba. Kasi naman, dito sa IMG, kung ano po yung meron tayo, nata-transfer yan sa ating family. Okay? So send nyo lang po sa akin yung details na yan para ma-register ko kayo kaagad. At for the payment, you can send your payment po sa mga accredited bank account ni IMG. Katulad nito, ito yung buong bank account ni IMG. Pwede nyo screenshot. Bigyan ko kayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. Okay. Diyan nyo po screenshot. I-send yung payment, then i-send nyo po sa akin yung proof. Or doon sa person na nag-kausap nyo, nag-invite sa inyo. Okay? Or pwede rin naman, kung gusto nyo ipakisuyo na ibayad ko sa office, pwede rin po. Kasi nasa office lang din naman ako dito sa IMG office. Okay po? And isi-send ko rin naman sa inyo yung receipt. So, yan po yung way. Okay po? And gusto ko lang din ipakita, sino po yung mga members ng IMG? Una, mga uniformed personnel. Alam nyo po, nung nakausap namin sila, nakakalungkot kasi sabi nga nila, alam nyo po ba, kahit kami ay mga police, na-scam po kami. Nakakalungkot, no? Kaya po dapat maging financially educated tayo kasi guys, gusto kong ipaalala, ang perang kinikita natin hindi madali. Mahirap kumita ng pera, so dapat hindi tayo magpa-scam. Okay? At ito po, recent, no, yung mga teachers. Actually, mga teachers ko to ng high school. Ngayon, ako naman yung nagturo sa kanila. At ang syempre, pinag-usapan natin is tungkol sa financial literacy. Kasi po, ang nakakalungkot sa mga teachers, karamihan sa kanila baon sa utang. Taga London. London, loan dito. Kaya po, ngayon na sila ay member na, nakapag-start na rin sila at pakonti-konti na ma-manage na nila yung bad debts. Diba? Ang sarap sa feeling. Nakakapag-pay forward tayo at marami tayong natutulungan sa ating mission and advocacy. Ito pa, yung latest, OFWs. Ito po yung latest, nagpunta tayo sa Hong Kong, nagturo tayo sa mga OFW, at ang pinakamalungkot malaman sa kanila is that karamihan dyan, ang tagal na nagtatrabaho pero walang ipon. So ngayon guys, especially kung kayo ay family ng OFW, ito na yung chance para magkasama-sama kayo at uuwi sila na may ipon at hindi financially broke. Okay? Sabi nga po ni Bill Gates, one of the billionaire, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Kung pinanganak daw po tayong mahirap, hindi natin yung kasalanan. Pero pag pinanganak tayong mahirap, pero pag namatay tayong mahirap, kasalanan na natin yun. Agree ba kayo dyan? Ako, I agree. Kasi lahat naman tayo may chances para baguhin yung buhay natin. Katulad ngayon, nag-attend po kayo nitong class na to. Dahil nakapag-attend kayo, natuto kayo, dapat i-apply natin. Kasi kung hindi po natin i-apply, darating yung panahon, makikita mo na lang po, ang tanda-tanda mo na, wala ka pa rin ipon, hindi ka pa rin makapag-retire. Simulan nyo na po ngayon. Simulan nyo na. Kasi may pag-asa po na mabago ang financial life natin, di ba? So, i-apply nyo po kaagad ngayon lahat ng natutunan. Okay? And syempre po, meron kayong token for attending this class. Kunin nyo po sa akin ito, i-message nyo po ako para ma-avail nyo yung inyong 20,000 worth of personal accident insurance. Or i-message nyo po yung taong nag-invite sa inyo or nag-send sa inyo nitong pre-recorded ko para siya naman ang mag-send ng copy sa inyo. Okay po? Okay po tayo dyan? Yan. So, panoorin nyo po muna ito. Isa sa mga kilalang tagapaglingkod
ng bayan ang makakasama natin sa paghatid ng pagbabago at magiging kaagapay sa ating financial literacy campaign. Kilalang kakampi ng mga inaapi na tumutulong upang iangat ang buhay ng bawat mamamayan. Narito na ang inaabangan na pagsasani puwersa para sa mas matindi, mas malakas at mas makabuluhang kilusan na magsusulong ng misyon para sa financial education ng bawat pamilyang Pilipino. Ang kakampi ng inaapi, ang kakampi ng financial literacy, ang kakampi ng IMG community, Senator Raffy Tulfo. Kakampi mo, kakampi natin. Sama-sama tayo patungo sa financial freedom. Raffy Tulfo po, kakampi ng inaapi, kakampi ng IMG. Diba? So together with Senator Raffy Tulfo, let's start now. Save for our future. Okay? And pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook kung may mga tanong kayo, or dyan nyo na rin po i-message sa akin yung details nyo for IMG membership. Usap po tayo, okay? And pwede rin po kayong kumonect sa mga coaches na nag-invite sa inyo or nag-send sa inyo nitong pre-recorded video ko na to. So for more details, usap tayo. That would be all, and to God all be the glory. Congratulations for attending this class, and start now. Okay po. So see you sa ating IMG community. God bless you all. Bye!